Amen, Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ariel Guevara, nagpapati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Pinabati po natin ang lahat ng ating mga kapatiran dito sa Kaibiga Bagbagin, sa pangunan ng ating Pastor Jeff Pasqui at sa kanyang may bahay. At hindi na ating mga kapatiran dyan sa Bagumbong, sina Brother Raymond Resurrection at sina Brother Jose Mercado at sa kanyang pamilya. Pinabati po natin sila ng isang magandang gabi. At pinabati rin natin ang ating kapatid dyan sa Bulacan, Sister Arlene Guevara, sa aking pamangkin, at din sa ating kapatid dyan sa Dubai, Sister Ariela Guevara. At pinabati rin natin si Pastor Jimmy Istumago, Father John Ray Istumago, at lahat ng mga kapatiran dyan sa North Sagaray, yung ating kaibigan na pastor. Ay magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa kanyang may bahay, pinabati rin natin ang isang magandang gabi. Sa lahat ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ang MCGI, ang Iglesia ni Cristo, at din ang mga UPC na sumusubaybay sa ating programa. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Binabati natin ang Family One, Family Bayon, Family Durumal ng isang magandang gabi. At sa lahat ng ating mga viewers na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So bigyan po natin ang ating Pastor Jeff na panahon upang siya po ay makapagbati. Amen. Maraming salamat, Brother Aljon. Muli po ay kasama tayo sa pagkakataong ito. Binabati natin si Brother Joel Haspe, ang kanyang may bahay at kanyang mga anak diyan. At muli mga kapatid ay nakikinig daw sa atin muli si Brother Norbin Saren, sampu ng kanyang asawa. Minsan mga kapatid ay muli magkanda upang palad tayo dito sa Iglesia ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay nanatiling mapagmahal sa kahit anumang sitwasyon. Maraming salamat, Brother John. Ang biyabati natin si Brother Norbin Saren dyan, sa Hungary. Pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos, Brother Norbin, at Sister Nobi sa kanyang may bahay. Binabati po natin sila dyan sa Valenzuela. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Sa lahat po ng ating mga hindi nabati, ay nabati po namin kayo ng isang magandang sa ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa ating programa. At kung meron po tayong mga katanungan, ay maaari po tayong mag-comment at pakishare na rin po ang aming video at pakilike upang marami po ang makinabang ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. At tayo po ngayon mga kaibigan at mga kapatid ay dadako po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat napakahalaga na ating dapat malaman ang katotohanan, dahil ang katotohanan, sabi ni Kristo, ay ito po ang magpapalaya po sa atin mga kapatid. At ang ating pong topic mga kaibigan ay sino ang tunay na mga apostolik sa panahon natin na ito mga kaibigan. Kasi marami pong nag-claim na sila ang totoong apostolik. No, at hindi naman masama kung i-claim natin na tayo po ay apostolik, mga kaibigan. Pero makikita po kasi ito sa aral. Yes. Kasi ang aral ang pinakamahalaga sa isang iglesia, mga kaibigan, ay pinapatunayan ng ating Panginoong Kristo na ang sino mang ibig gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya ang turo. Yes, amen. Kung ito'y sa Diyos. So napakahalaga yung turo at aral mga kaibigan, at makikilala natin ang tunay na iglesia sa turo at aral na kanyang ipinangaral mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So bigyan natin panahon na ating Pastor Jeff upang siya po ay makabahagi po ng mga salita ng Diyos. Yes, amen. Ang pagkasinabi mo kasing apostolik ay tumatangkilik sa turo at aral ng mga apostol. Una mga kapatid, ang isa sa mga apostol na sasabihin natin na naging leader siya ng iglesia ng panahon na yon ay si Apostol Pedro. Ngayon, kung si Apostol Pedro ay leader ng mga apostol, leader ng church ng panahon na yon mga kapatid,
taglay niya ang isa sa turo ng mga apostol. Isa sa turo niya ang Acts 2:38, no? Pakinggan natin yung kanyang sinasabi, mga kapatid. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, so paliwanag nyo, Brother Aljon. So yun po ang ating masasabi sa unang pagtatanggol sa mga apostolik, na ang kauna-unahang turo na narinig sa kanila ay ang mangagsisi kayo, no? At magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagsisisi ay ipinapangaral po yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at ang bautismo ay isinasagawa po yan sa pangalan din ng Panginoong Jesucristo, Brother Aljon. Opo. Kaya maliwanag, mga kaibigan, na ipinahayag na ating Pastor Jeff, na leader ng iglesia doon sa 120 Sol. Yes. Walang iba kundi ang ating Apostol Pedro. Hallelujah. Na una niyang ipinangaral ay magsisi kayo. Amen. At pagkatapos po na magsisi ay magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Kasi ayan kasi ang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo nang bago po siya umakyat sa langit. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol? Yes. Dito sa Lucas 24 at ang bersikulo po ay 47. Sabi niya, ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. So ipangaral sa kanyang pangalan. Ano po ba yung pangalan na ito na ipinangaral sa pagsisisi at sa pagpapatawad ng mga kasalanan? So, isang pangalan lang yan. Opo. Kaya ipinahayag ng ating Apostol Pedro, binigyan niya linaw kung ano yung pangalan na ito. Yes. At yung pangalan na ito ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maliwanag po yan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya pagdating po ng araw ng Pentecostes, na naghintay po sila ng 10 araw bago bumaba ang Espiritu Santo, yes, ay ipinangaral ni Pedro doon, mga kaibigan. Yung mga nakatanggap kasi ng Espiritu Santo, yes, akala ng mga dumalo roon sa araw ng Pentecostes, ito ay mga lasing, no? Amen. Pero ipinahayag sa kanila ni Pedro na hindi sila mga lasing, kundi natupad lang yung nakasulat sa aklat ng Joel, no? Sa 2:28 ng Joel, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Yes. Yun po ay katuparan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. At ipinaliwanag din ng ating Apostol Pedro na kailangan na ang tao ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yes, sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Thank you, Lord. At tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. So, isabihin nito, Pastor, yes, ang kinakausap ng ating Apostol Pedro na magsisi, ito yung sa araw ng Pentecostes. Amen. Kaya kailangan nila magsisi upang matanggap nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. At doon sa araw ng Pentecostes, hindi lamang mga Hudyo ang naroon. Opo, marami yun, mga kaibigan. Kasi nga, ang nakatanggap ng Espiritu Santo, yung 120 son. Yes. Siyempre, ang mga tao roon sa paligid, gusto rin nila makatanggap ng Espiritu Santo. Amen. Kaya kailangan nilang makatanggap ng Espiritu Santo upang para sila makatanggap, kailangan nilang magsisi. Yes. Sa kanilang mga kasalanan, sa ikapagpapatawad ng kanyang kasalanan at magkabautismo sa pangalan ng Jesucristo upang tanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Meron palang dapat silang gawin para matanggap nila yung kaloob ng Espiritu Santo. At mapatawad yung kanilang kasalanan. Kagaya noong 120 sol na nakatanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, malabas, Pastor, yes, nabautismo na ito. Amen. Kasi tinanggap nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Yes. At yung mga araw ng Pentecostes, mga kaibigan, gusto nila matanggap yung Espiritu Santo, ngunit ang dapat nilang gawin, magsisi sila at magpabautismo sa pangalan sa Kristo, sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan, tatanggapin ninyo. Yes. Sabi doon ni Pedro sa kanila, no?
ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. So kung anumang bautismo mayroon sila, kailangan talaga ang maiiral yung bautismo sa pangalan ni Jesucristo, Brother Adjon. Opo, kasi nga, pagka ang tao ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, Yes. pagkatapos nito, tatanggapin nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan. Kasi gusto nila maranasan na sila ay makatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, Yes. pero meron pong proseso, mga kaibigan. At kailangan tumalima sila sa aral ng Panginoong Yes. Kristo. Hallelujah. Kasi nga sa 5:32 ng Gawa, ano ang pahayag, mga kaibigan, mga kapatid, ng mga apostol? At kami ay mga saksi ng mga bagay na ito, ay gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Yes. Kailangan muna itong mga na sa araw ng Pentecostes, kailangan nilang tumalima. Amen. Ano ba ang aral ni Pedro? Magsisi kayo at magkabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo. Yes. Paano Hallelujah. nila matatanggap yung Espiritu Santo kung hindi sila nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Praise God. Kasi yung ginagawa ng iba, babautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito tanong diyan, Pastor. Yes. Meron bang karapatan ang isang pastor na bumautismo ng Espiritu Santo? Yun po ay wala po siyang karapatan, So, tinitiyak natin sa salita na wala pong karapatan dahil mayroon pong tanging magbabautismo niyan sa tao. Opo. So, sabihin mga kaibigan, ang gampanin ng pastor, Yes. babautismuhan ang tao sa tubig. Yes. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At yung magbabautismo sa kanya sa tubig, sa Espiritu at apoy. Yes. No? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. Pinapahayag yan, mga kaibigan, sa aklat ng Mateo, dito po sa 3 at ang bersikulo ay 11. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Babautismuhan sa Espiritu Santo at sa apoy. Pakinggan nyo, mga kaibigan at mga kapatid. Sa 3:11 ng Mateo, anong pahayag ng Biblia? Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, sabi po ni Juan Bautista. Yes. Datapwat, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, ang magbabautismo pala ng Espiritu Santo at apoy ay walang iba kundi, Pastor, yung kanyang binautismuhan. Yes. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kaibigan. Kasi bago bumaba ang Espiritu Santo, kailangan ng ating Panginoong Jesucristo, nakaakyat na siya sa langit. Yes. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Amen. Kasi isusugo ng ating Panginoong Jesucristo yung Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid, upang ito ay manahan sa atin. Yes. Amen. No? Kaya sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sasamahan tayo, mga kaibigan, ng Espiritu ni Kristo na ito ay tumitira sa Kanya, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yes. So, walang karapatan ang tao bumautismo sa Espiritu Santo. Yes. Amen. Kundi ang karapatan lang ng pastor, bautismuhan ang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho, Brother Adjon, wala ho tayo mababasa na mga apostol na nagbautismo sa Espiritu Santo. No, wala mabasang ganun, mga kaibigan, na babautismuhan kita sa Espiritu Santo. Wala po ngayon, mga kaibigan, kasi nga ang pahayag nila, Pastor, sa Mateo Yes. 28 at ang bersikulo ay 19. Kasi ang tanong nila, Mhm. sino ang susundin namin? Mhm. Si Kristo na nag-utos na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, o si Pedro na kailangan magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo? Yes. May mga tanong na pwede nating sagutin, pwede rin hindi. Pero yung mga tanong na yan, pwede natin ipaliwanag. Kasi marami naniniwala na ang tamang bautismo Oo. ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil yun daw ay inutos ng Panginoon. At tinawag yun ng Great Commission, Yes. na kailangan sundin ito, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Pero ano ang sagot natin dyan, Brother Aljo? O kasi maigi ay pag-aralan po natin maigi na ano po ba ang tamang bautismo na ipinautismo ng mga apostol. Yes. Kasi hindi naman natin pwedeng kontrahin
yung ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo na kailangan yung magiging kanilang alagad ay babautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mga kaibigan, kasi utos niya talaga ito eh. Yes. Pero kailangan yung utos niya unawain natin. Yes. Hindi lamang mga kaibigan na babasahin lang natin at di natin uunawain. Yes. Mga kaibigan sa ating kasi kung sinabi ni Kristo, kung ang kamay mo ay makakapagpatisod sa iyo, putulin mo. Eh kung hindi mo unawain yung sinabi ni Kristo, maraming Kristiyano. Putol na. Putol na ang kamay. Hallelujah. Mga kaibigan, basahin natin sa Mateo 28:19. Yes. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yes. So ito yung mga kaibigan, ang tanong dito, yung Mateo 28:19, ito po ba ay aktual na pagbabautismo ng mga apostol o ito ay utos pa lamang ng ating Panginoong Kristo? Yes. At pangalawang tanong, Brother Adjon, kung ang Panginoong Kristo ang nag-utos, kanino niya inutos? Inutos niya ito sa mga apostol. Ngayon, kung inutos niya sa mga apostol, sila din ngayon ang magtuturo. Opo, maliwanag yun. Dahil doon sa binasa ninyo, ituro ninyo sa kanila. Okay, sige tuloy. At yung utos kasi ng Panginoong Kristo, Apostol, Yes. na bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, Yes. Anak, Espiritu Santo, hindi na pwedeng ulitin yun ng mga apostol. Yes. Hindi niya pwedeng sabihin sa mga tao na bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi utos ito eh. Yes. Anong Amen. dapat gawin ng mga apostol Ito pa rin. sa utos ng ating Panginoon Kristo? Kundi Yes. ito'y kanilang gaganapin. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. So, parang halimbawa yan na sinasabi ng iba na pag yung anak mo, utusan mong bumili ng tinapay. Yes. Anak, bumili ka nga ng tinapay doon sa bakery. Yes. Yung inutusan mo yung anak mo, hindi niya pwedeng ulitin yung sinabi mo doon sa tendero na, anak, bumili ka nga ng tinapay sa bakery. Yes. Kundi sasabihin ng bata, pabili nga po ng tinapay. Yes. Hindi mo na uulitin yung iniutos ni Kristo, kundi kailangan natin ito ay ganapin. Yes. Ano ang pagkaganap ng mga apostol? Yes. Yan Amen. po mga kaibigan. Anong pagkaganap? Kasi mayroon kasing pangalan eh. Yes. Bautismuhan mo sila sa pangalan. Hindi sinabi sa titulo. Amen. In the name. So, in the name of the Father and of the Son and Holy Spirit, no? Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yes. O implying lumalabas mga kaibigan, mayroong pangalan na talagang kumaga sa ano, ito yung keyword, ito yung susi, yung name. No, hindi sila bumautismo sa titulo, kundi sila ay bumautismo mga kaibigan sa pangalan. Kaya ginagamit natin yung term na titulo para mabilis maunawaan ng mga ating mga viewers, Yes. mga kaibigan. Kasi common na kasi marinig nila titulo to. Amen. Kaya sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit ginamit nila Jesus Christ? Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang hinahanap kasi pangalan. Yes. Walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Tanong mga kaibigan, yung pangalan ba ni Jesucristo, ito ba ay mayroong kapatawaran sa kanyang pangalan? Yes. O maigi, basahin natin. Pahayag din ng mga apostol sa aklat ng gawa. Sa 10, ano ang pahayag ng Biblia? Sa 10 at ang bersikulo, mga kaibigan at mga kapatid, dito po sa 43, tingnan po natin. At siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. O magkakamit pala mga kaibigan ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Yes. Ano po ba yung pangalan na makakamit natin yung kapatawaran? Pangalang Kristo. Maliwanag po yan sa Gawa 2:38, pagkabautismo sa pangalan ni Kristo, sa ikapagpapatawad
ng ating kasalanan. Yes, amen. Kasi ito, pinahayag na ito, pastor, ng mga propeta, Amen. na sa mamamagitan ng kanyang pangalan, mapapatawad po ang ating mga kasalanan. Yes. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit? Naunawaan kasi ni Pedro ng mga apostol kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Mateo 28, Amen. 19, na bautismuhan sa pangalan. Wala namang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao Yes. Nasukat nating ikaliligtas, walang iba kundi ang pangalang Jesus Christ. Dito po tayo maliligtas sa pangalang ito, mga kaibigan, Yes. sa ating mga kapatid. Amen. Pastor? Hallelujah. So, hindi natin pwedeng sabihin na pag-awayin natin ang mga apostol at ang Panginoon na ang sinusunod daw nila ang Panginoon kaysa sa mga apostol. Kasi mga kapatid, kung mali si Pedro sa kanyang pagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo na mismo ang sasaway sa kanya. Bakit hindi sa sinaway? Kasi ang revelasyon kay Pedro, yun na yun. May kasi, sabi nila, tinatanggap namin yung turo ni Kristo, pero ang turo ni Pedro, hindi pwede ganun, mga kaibigan. Kontra yun. Magkasama yun kasi sa 10:40 ng Mateo, Yes. sabi niya sa mga apostol, ang tumatanggap sa inyo, Yes. ako ang tinatanggap. Amen. Ang tumatanggap sa akin, tumatanggap naman doon sa nagsuko sa akin. Yes. Hallelujah. So hindi pwede na hindi mo tanggapin yung aral ng mga apostol. Yes. Kasi yung aral ng mga apostol galing yun sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Mga kaibigan, Thank you, mga Lord. kapatid. Kasi hindi niya sinaway. Amen. Mga kaibigan, kasi kung mali yung aral ng mga apostol tungkol sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dapat ito, pastor, hindi na ito nasundan Yes. Amen. Bakit inulit ni Felipe? Inulit ni Pablo. Inulit ni Pablo? Inulit ni Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio? Doon sa Galacia na ulit-ulit? Yes. Kung pagkakamali lang yung bautismo sa pangalan sa Kristo, dapat din na naulit. Yes. Amen. Isang beses lang dapat yun nagkamali. Hallelujah. Kaibigan. At saka, may kinalaman ng kaligtasan dyan. Napakahalaga niyan, Brother Alvin. Hindi pwede magkamali dyan. Opo. Kailangan kasi, ang ginawa nilang pattern, si Pedro Yes. pagka sila ay napahamak, si Pedro sisihin nila. Hallelujah. Si Pedro kasi ang nagsalita doon sa araw ng Pentecostes. Yes. Amen. At tumindig si Pedro kasama ang 12. No? Sabi doon sabi nga na magsisi kayo, magpabautismo. So, bakit? Kung nagkamali si Pedro doon sa bautismo sa pangalan sa Kristo, dapat ito hindi na naulit. Yes. Pero sa Bible, 3 saksi, mapapagtibay ang isang salita. Yes. Amen. Bakit? Si Pedro, unang bumautismo sa pangalan ng Jesucristo. Pangalawa, si Felipe, Yes. no, taga Samaria, binautismuhan niya. Pangatlo, si Pablo, binautismuhan niya, mga kaibigan. Yung kawan ni Apollos na dating alagad ni Juan Bautista doon sa Efeso. Yes. Amen. So bakit naulit na yung kanilang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kung ang bautismo, mga kaibigan, ay mali? Yun nagiging problema. Amen. At bakit walang bautismo sa Book of Acts na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Sa dami ba namang makakalimutan ni Lucas na sulatin sa mga gawa ng mga apostol? Hallelujah. Yung Great Commission pa ang makakalimutan? Hallelujah. Bakit hindi nasulat ni Lucas yun? Kung yun pala yung actual na sinabi ni Jesus Christ sa mga apostol. Yes. Yun po, Hallelujah. nagiging problema, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya, ano ang pagkailanlan sa tunay na apostolic? Yung tunay na apostolic, yung bautismo niya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit? Kasi ang mga apostol, mga kaibigan, sila po ang pinagkalooban, pinagkatiwalaan sila sa utos Yes. Gawa 1:2, mga kaibigan. Amen. Pakinggan nyo sa Gawa 1:2 ay ganito. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos, Yes. sa mga utos na iyo kasama roon bautismo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kanyang hinirang. Hallelujah. So ang mga apostol na kanyang hinirang, kasama doon si Pedro, kung saan siya ang nanguna
na ang dapat ang mga tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kaibigan. Nagkamali ba si Pedro? Hindi siya nagkamali, Brother Aljon, kasi matapos nilang mabautismuhan yung sinasabi mo na 120 souls, at araw-araw nangararagdag pa ang mga naligtas doon. Opo, nalaragdagan. Umabot nga ng 3,000 Oo. kaluluwa. At sa iba pang talata ay umabot din po ng 5,000 kaluluwa. Yes. Hindi pa kasama yung mga bata Amen. sa mga babae. No, isabihin mga kaibigan, sa kanilang pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, mula sa 120 soul, naging 3,000 kaluluwa, Yes. at naging 5,000. Amen. So lumalabas mga kaibigan, kung mali yung bautismo sa pangalan ng Kristo, eh bakit sabi ni San Lucas, nadaragdagan yung mga nangaliligtas, Araw-araw. araw-araw nangaliligtas, nadaragdagan. Hallelujah. Eh diligtas yung mga nagbautismo sa pangalan ng Kristo, Yes. nadadagdagan pa nga mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang pahayag ni Lucas, no, basahin natin yung sinabi ni Lucas na kailangan talaga yung bautismo mapangaral sa mga tao. Yes. Mga kaibigan at mga katingan natin sa Gawa 2 at ang bersikulo po ay 41. Yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan na nangapadragdagan sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 kaluluwa Napakarami doon. ang nabautismuhan sa araw na iyon. Yes. Lahat yun sa pangalan ni Jesucristo. Dahil ang sabi ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo. Yes. Alam mo, magpabautismo siya sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Yun nga ang utos ni Pedro. Yes. Hallelujah. Ang utos ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo. Nabasa mo kanina yung Acts 2:38 sa mga latecomers. Ano ngayon ang ibinautismo sa 3,000 kaluluwa? Ito sa pangalan ng Jesucristo dahil ito ang sinabi ni Pedro. Amen. Hindi naman pwede bautismo sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Lalabas, masuwayin yung mga inutusan ni Pedro na magkabautismo kayo sa pangalan ng Kristo. Yes. Bakit? Saan sila nagsipanatili? 42. Yung 3,000 kaluluwa na nabautismo sa pangalan ng Kristo? Yes. Tuloy. Sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsama-sama, at sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Saan nagsipanatiling matibay at 3,000 kaluluwa? Sa turo ng mga apostol. Yes. Ano ba ang turo ng mga apostol? Kailangan mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Kaya patuloy sila nagbabautismo sa pangalan ng Jesucristo. Nagbautismo si Felipe sa pangalan ng Panginoong Yes. Jesucristo. Amen. Nagbautismo si Pablo, bagaman si Pablo mga kaibigan, wala siya sa Day of the Pentecost, no? Dahil siya tinawag ng Diyos para sa mga hintil, Yes. ay siya po ay nagbautismo rin Yes. sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila nagkukontrahan. Yes, dahil ang tumawag kay Pedro, yun din ang tumawag kay Pablo. Opo, mga kaibigan, sabihin, epektibo hanggang sa panahon natin ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes, amen. No? Ngayon, sapat na siguro, no? Sa aming mga kapatid, no? Hinihikayat namin kayo na aralin itong ating aralin. Dahil napakahalaga po nito, mga kapatid. Kanino ka ba nabautismuhan? No? Kasi si Pablo, wala nang ibang pangalan, no? Lahat ng gagawin daw natin, 3:17 ng Kolosas, gagawin natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maigi, basahin natin. Ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Gawin lahat, Oo. Tanong dito mga kaibigan, yung bautismo ba, hindi ba yun gawa? Kaya nga nasulat yun sa gawa ng mga apostol. Yes. Dahil ang bautismo po, yun po ay gawa upang tayo po ay maligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Yes. So, Amen. anumang ating ginagawa, sa salita o sa gawa man, nagpapalayas tayo ng demonyo Yes. sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes, hallelujah. No, pagka meron kang bagong sasakyan, bagong bahay, mga kaibigan, mga kapatid, ipinapanalangin natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Pag meron tayong mga karamdaman,
ay pinapanalangin natin sa pangalan ni Jesucristo. Pero tila, bakit pagdating sa bautismo ay hindi na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Yun po ang nagiging problema. Dahil sabi ni Pablo, ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa man, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ito pastor, tumutukoy ito sa pananampalataya. Yes, amen. Yung ginagawa naman ng iba, mga kaibigan, ginagawa nila itong pilosopo. Oo, pinagkukontra nila. Sabi nila, kahit ba sisiyar ako, dapat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mali, mga kaibigan at mga kapatid. No? Nangyayari, para lang sang-ayunan namin kayo na ang tawang bautismo sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo, ang pahayag nila rito, kahit pa anong gawin ko na kasalanan sa pangalan ng Jesucristo, kasi rin, pati yung paggawa ng kasalanan, kailangan pangalan ng Jesucristo, pati yung pagsisiyar sa pangalan ng Panginoon. Common sense na lang yun, mga kapatid. Yung magiging, alam niyo mga kaibigan, tumutukoy po ito sa pananampalataya. Yes, hallelujah. Ano man inyong ginagawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pati pa naman pagdumi mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung mga kaibigan, pangahamak po yan. Pang-iinsulto po yan, mga kaibigan, sa salita ng ating Panginoon. Yes, at saka hindi mo pwedeng insultuhin ang bautismo. Kasi bakit? Napakahalaga ng bautismo, Brother Aldion. Sabi ni Pablo sa Roma 6, gaano ba kahalaga ang bautismo? Maigi, basahin natin sa Roma 6 at ang bersikulo po ay 2. Anong pahayag ng Biblia? Sabi rito, huwag naman mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano tayo mabubuhay pa riyan? Yes. O hindi baga ninyo nalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Maliwanag, pag tayo po ay nangabautismuhan kay Kristo Jesus, tayo po ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, tayo po mga kaibigan, kalakip tayo ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang simbolo. Pag tayo po ay nabautismuhan. Yes. Ngayon po, kung tayo po ay kalagip ng kamatayan ni Kristo, pati yung ating kasalanan na ilibing na. Yes, amen. Ganun mga kapatid kahalaga. Hallelujah. Kaya napakahalaga na yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. No? Paano to, pastor? Kung ang mga ibang paniniwala ngayon na ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tanong kasi nila, di ba isa lang ang bautismo? Pwede pa ba silang bautismoan? Mayroong pangyayari doon sa mga gawa sa 19. Baka pwede nating mai-release sa kanila yon. Maigi, basahin natin mga kaibigan. Doon po sa Gawa 19 at ang bersikulo ay 1. Tingnan po natin. Yes. At nangyari samantalang si Apolos ay nasa Corinto. Si Apolos kasi nasa Corinto. Yes. Pagtahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Yes. At sa kanila sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Hallelujah. At sinabi niya, kung gayoy sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Yes. At nang kanilang marinig ito ay nangabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Nagbago sila ng bautismo. So, maliwanag, yung mga nabautismuhan ni Juan Bautista sa bautismo sa pagsisisi, sabi ni Juan, merong mas lalong mas dakila sa akin. Yes. Sa hulihan ko. No? Kaya pinangaral sa kanila ni Pablo na kailangan nilang mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kasi hindi pa sila nakakatanggap ng Espiritu Santo kasi sa panahon ni Juan, hindi naman karapat dapat si Juan umautismo sa Espiritu Santo. Ni magdala nga ng sandals, no? Yung panyapak ni Kristo. Hindi siya karapat dapat bumautismo pa kaya siya sa Espiritu Santo. Hallelujah. Para ma-receive o matanggap ng mga followers ni Juan Bautista, mga 12 alagad din to Yes. Ang Espiritu Santo
kailangan po nilang mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hallelujah. Jesucristo. Kasi walang ibang paraan para matanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo, kundi kailangan mabautismuhan po tayo Yes. sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Hallelujah. mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, maliwanag po yan, mga kaibigan, at mga kapatid. Kaya, yan ang aming ipinapangaral. Kasi, ang sabi nila, ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron po tayo ritong babasahin, mga kaibigan. Yes. Dito po sa The Catholic Encyclopedia, sa Book 2, page 263, says the baptismal formula was changed by the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Ghost by the Catholic Church in the 2nd century. So nakabatay rito, mga kaibigan, sa Catholic Encyclopedia na ang formula ng bautismo ay pinalitan, no? Mula sa pangalan ni Jesucristo ay pinalitan po nila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ng ikalawang siglo. Hallelujah. So ibig sabihin, bago lumitaw yung formula ng Trinity ng ikalawang siglo, yung mga unang iglesia ay bumabautismo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito rin po ang katunayan. Hallelujah. Dito po sa Canning Encyclopedia of Religion, page 53, the early church baptized in the name of the Lord Jesus Christ until the 2nd century. No, bago po dumating yung ikalawang siglo, yung mga unang iglesia, ang kanilang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi Yes. po natin pwedeng i-rejecto kasi nakasulat ito sa history, sa encyclopedia, mga Yes. kaibigan. At ito rin po ay bumabatay din sa banal na kasulatan, Yes. mga kaibigan. Hallelujah. Kasi baka sabihin nila, pabor lang sa amin yung binabasa namin. Pero itong mga kaibigan, sarili niyo po itong encyclopedia. Ito po ay Catholic Encyclopedia, page 263. Kung meron po kayong mga volume na ito, mga kaibigan, Hallelujah. na encyclopedia, na bago mag 2nd century, yung mga unang iglesia, ang kanilang practice sa bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya nga, sa Book Hallelujah. of Acts, wala kayong mabasa na yung mga apostol nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala kayong mabasa sa Book of Acts. Yes. Ang Book of Acts, ito po ay gawa ng mga apostol. Bakit sa gawa ng mga apostol? Wala yung bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kung ayan ang genuine na bautismo, mga kaibigan, na dapat natin ibautismo sa mga tao. Okay? Bigyan sa ating pastor. Amen. No? So, ang bautismo, Brother Aljon, ay daan po yan para maibihis ang Panginoon. At daan po yan para tawagin tayong binhi ni Abraham at mga tagapagmana tayo ng pangako. Mababasa natin yun sa Galacia eh. Tingnan ninyo mga kapatid. Napakahalaga ng bautismo. Magtatamo ka ng pangako ng Diyos eh. Sige, basa. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yes. Wala magiging Hudyo o Grego man. Wala magiging alipin o malaya man. Wala magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So, sino yung binhi ni Abraham? Yung binhi pala ni Abraham, mga kaibigan, ito po yung mga nagbautismuhan sa Yes. pangalan ni Jesucristo. Amen. Hallelujah. Kasi sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo, mabibihis po natin si Kristo Hallelujah. sa bautismo. Thank you, Lord. Ito pala pa universal to eh. Yes. Amen. Yung pangalan Jesus Christ sa bautismo, universal to. Wala ng Hudyo, Wala ng Grego. wala ng Grego, Hallelujah. wala ng Hintil, wala ng alipin na babae o lalaki man. Yes. Iisa kayo lahat kay Kristo. Hallelujah. Kung kayo kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Thank you, Lord. Kaya lahat ng nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo ay ibinihis nila si Kristo
kayo po ang binhi ni Abraham. Yes. Mga tagapagmana po kayo ng pangako. Hallelujah. Ano ang kanyang pangako? 2:25 ng unang Yes. buwan. Amen. Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid ay ganito. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya pag kayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo, dahil doon sa pangalan ng anak ng Diyos na inyong sinasampalatayanan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, at ang pangalan ng anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Kailangan ibihis po natin yung pangalan na ito sa bautismo, at tayo po mga kaibigan ay tagapagmana ng kanyang pangako, at yung pangako na ito ang buhay na walang hanggan, na hindi kaya bilhin ng sanlibutan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya ano po ang ipinapangaral ng mga tunay na mga apostolik? Ang tunay na apostolik, yung kanilang bautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Walang apostol na bumautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi namin sinasabi na mali ang utos ni Kristo sa Mateo 28:19, kundi ito mga kaibigan ay ipinahayag ng Diyos sa mga apostol. Amen. Kung ano ang dapat nilang ibautismo. Ang hinahanap sa Mateo 28:19, bautismuhan sa pangalan, mga kaibigan. Kaya, nalaman ng mga apostol, ipinahayag sa kanila na yung pangalan na ito ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Yes. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hey, Pastor. So, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sukat natin ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Binigyan siya ng lalong marilag na pangalan. No? Ang pangalan na yan ay ang lahat ng dila ay magsasabi na siya ang Panginoon. Lahat ay magkukumpisal sa pangalan na yan, mga kapatid. Kaya ang pangalang Jesucristo, napakahalaga yan sa panahon natin, hindi lamang sa panahon natin, kundi hanggang sa panahon ng kanyang pagbabalik. Ang babalikan ng Panginoon, ang mga taong taglay ang kanyang pangalan. May put up, mga kapatid, na darating. Mayroong second coming na darating. Kung bautismado ka sa kanyang pangalan, ang babalik po ang Panginoong Jesucristo. At ang pangalan niya ang isinuot mo. Makikilala ka ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang pangalan sa bautismo na ating nabasa, mga kapatid. Yes. So, kaya maliwanag, mga kaibigan, no? Lahat ng tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah. Ito po, mga kaibigan, ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Thank you, Lord. Anong tagapagmana natin? Mamanahin natin? Ang mamanahin po, ang buhay na walang hanggan sa paraiso, mga kaibigan. At meron pang mga katanungan dito, mga kaibigan at mga kapatid, kasi nga, marami naniniwala. Sabi rito, totoo ba na ang Diyos ay may dalawang kalagayan? Hallelujah. Kasi may nagtuturo kayo, mga kaibigan, ang Diyos daw ay iisa, pero ang Diyos na ito na iisa, meron siyang dalawang kalagayan. Ano po bang kalagayan na yon? Isang Diyos sa kalagayan bilang espiritu, at isang tao, mga kaibigan, bilang laman. Okay, so isang Diyos pero mayroon siyang dual nature. Yun naman madaling maintindihan, no? Isang Diyos na may dual nature. Kaya ano ang ating masasabi rito, Pastor? Kasi nga, isang Diyos na mayroong dalawang kalagayan. Kaya ang tanong dito, yung isang Diyos na may dalawang kalagayan, sabay bang umiral ang kanyang dalawang kalagayan? Yun ang problema, no? At parang may kahawig yan. Isang Diyos sa tatlong persona. Ito naman, isang Diyos na may dalawang kalagayan, isang tao at saka isang Diyos. Ngayon, sa hindi pa miminusupo, no? Sa ngalan ng kaligtasan at sa ngalan ng tinatawag na pag-aaral sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang kalagayang tao, pwede ba nating sambahin? Brother Aljon? Hindi pwede, mga kaibigan. At mga kapatid. So may problema. So, kung hindi masasamba yung kalagayang tao, pangalawang tanong, Brother Aljon, ang Diyos ba ng mga apostolik nagbabago? Hindi nagbabago ang Diyos ng mga apostolik. No? So, nananatili ba siyang Diyos na espiritu?
Opo mga kaibigan, natili siyang Diyos na Espiritu kasi habang nandito si Kristo sa lupa, Yes. pinapasamba niya ang Ama na Espiritu. Yes. Sambahin ninyo ang Diyos na Espiritu. Ito po mga kaibigan ay tinutukoy niya patungkol sa Ama. Yes. Kaya hindi pwedeng magbago ang Diyos ng mga apostolik. Hallelujah. Kaya ito ang katanong yan mga kaibigan. Kung ang Diyos po ay mayroong dalawang kalagayan, Diyos at tao, ang ganun dyan. Sabay bang umiral ang dalawang kalagayan na iisang Diyos? Hallelujah. Eh, sa tingin ko, sila na ang burden of proof ng pagpapaliwanag yan nasa kanila, Brother Aljo. Kailangan sagutin nila. Yung iisang Diyos na may dalawang kalagayan, yung dalawang kalagayan ba na iisang Diyos? Sabay bang umiral yung dalawang kalagayan na yun? Hallelujah. Kasi pag sinamba mo yung Diyos ng Old Testament, sabay palang umiral, hindi ka walang sumasamba yung mga tao sa Diyos sa tao. Kasi sabay umiral eh. Hallelujah. Kung meron talagang dalawang kalagayan ng Diyos, mga kaibigan, sabay bang umiral ito? Hallelujah. Yan ang question mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So paano masasabi natin na ang Diyos ay mayroong dalawang kalagayan? Eh ang Diyos nasa langit. Kung ang Diyos ay tao na, pwede ba ang tao, pastor, nasa langit? Hallelujah. So, wala tayong mababasa. Kasi May pag tao sa sinabi langit. natin na tao, merong laman at dugo. Eh sabi ni Pablo sa 15:50 ng unang Korinto, Yes. sinasabi ko sa inyo na ang laman at dugo ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Eh sabay palang umiral. Hallelujah. Eh lumalabas mga kaibigan, may laman at dugo doon sa langit. Hallelujah. Eh hindi pwede yun mga kaibigan at mga kapatid kasi iba yung kalwalati ang katawan dito sa langit at yung katawang ukol sa lupa. Yes, Magkaiba amen. mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At saka mayroon pa akong tanong dyan, Brother Aljon. Kung ang dual nature sabay na umiral sa isang katawan o sa isang Diyos, paano yung 5:26 ng John? Pwede ba natin basahin sa mga nakikinig? Kayo humusga mga kapatid. 5:26 ng 1, sabi doon ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus mismo nagsabi. Yes. Sabi niya sa 26, sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Paano yon? So kasi ang sabi nila, Oh. yung isang Diyos na may dalawang kalagayan, yung tao, ito yung anak. Yes. Okay. At yung Diyos, ito yung Ama. So, ito mangyayari mga kaibigan. Isang Diyos na may dalawang kalagayan. Yung Diyos daw na bilang tao, ito'y tinatawag na anak. Ang Diyos daw na bilang Espiritu, ito'y tinatawag na Ama. Okay. Pero, sabay umiral. Ilan ngayon ang Diyos? O, magiging dalawa ngayon mga kaibigan. Isang Diyos na tao, na anak, isang Diyos na Espiritu na Ama. Yes. Amen. Yun ang mangyayari yun mga kaibigan. Kasi kung paaminin mo, Brother Aljon, na itong anak, yan din ang Ama, turo ng anak na ang isa lang ang ating Ama eh. Sa 23 ng Mateo. Opo, isa lang ang Ama. Pinapahayag yan ni Kristo sa 23:9 ng Mateo. Yes. Tingnan po natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kasi hindi ito binibigyan ng halaga ng iba eh. Yes. Hallelujah. Kasi ang iba kasi, mabasa lang nila na ako at ang Ama iisa, automatic yung Ama siya rin yung anak. Okay. O kaya yung anak siya rin yung Ama. So binibigyan nila sariling pakahulugan yung mga kaibigan. Kaya yan ang nagiging problema. Kaya nga sa Bible, kailangan talaga understanding eh. Yes. Iba kasi yung matalino na may unawa. Yes. Amen. Kasi sabi ni Solomon, kunin mo ang karunungan. Ang karunungan ay pinakapangulong bagay. Hallelujah. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin. Kunin mo ang unawa. Maraming matalino sa sanlibutan ito. Pero tanong, nauunawaan ba nila ang Biblia? Hallelujah. Hindi na nauunawaan mga kaibigan. Painggan po natin sa Yes. 23, versikulo 9 ng Mateo. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Eh siya ba tao? Sabi nila, di ba? Ang anak daw tao. Eh kasama sa dyan. O di ba? O ngayon, tuloy. Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Eh kung bina-address pala ni Kristo na mayroong iisang Diyos Ama Na nasa siya langit. nasa langit, nasa lupa siya ng araw na to. Yes.
Paano yun? Kung ama rin si Kristo, lalabas, dalawang ama. Hallelujah. Isang amang nasa lupa, na kanyang pinakikilala na may isang ama sa langit. Yes. Yun ang magiging sistema nito, mga kaibigan. Sa pahayag ni Kristo, merong isang ama na nasa langit. Yes. Yun ang sinasabi niya itong mga kaibigan, nasa katawang tao siya. Yes, amen. At saka Brother Aljon, matagal na natin itong pinag-aaralan at sa maraming mga pagkakataon, ang sinasabi nila, itong paniniwala ng Juanes, na ang katwiran nila, yung anak daw, yun yung tao. Pero pagdating sa 5:20, sa Tito 2:13, Diyos daw ang anak dyan. Tunay na Diyos. Yun ang nagiging problema. Ang lumalabas kasi, mga kaibigan, nagkakaroon ng problema. Kasi Yes. sinasabi nila yung anak daw, ito raw yung tao na ipinanganak ni Maria. Kasi may basahin natin yung ginagamit nila. Dito sa Galatia 4 at ang versikulo po ay 4. Ano ang pahayag ng Biblia? Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak Yes. na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So maliwanag, mga kaibigan, nang sinugo ng Diyos ang kanyang anak, yung kanyang anak ipinanganak ng isang babae. Yes. So ito, mga kaibigan, ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. At yung ipinanganak na ito po ay, sabi ng Biblia, sa babae, nagdadalang tao. So, tao ito, mga kaibigan, na ipinanganak ng sinugo ng Diyos, yung kanyang anak na ipinanganak ng babae, tao ito. Yes. Kasi sabi ng angel, si Maria nagdadalang tao, Yes. mga kaibigan at mga kapatid. Sabi naman talaga nila, tao naman daw. Ngayon, kung tao ito, mga kaibigan, na ipinanganak ni Maria, paano ito naging Diyos? Oh, yun. Doon nila ipinasok yung dual nature. No, ngayon, mga kaibigan, pinanganak siya, tao, tapos nandun na rin yung Diyos sa kanyang katawan. Kasi ang payag nila, Isaiah 9:6. Ang pagkakilala mo ba sa Diyos, Brother Aljon, ay ganon? Hindi baga ang Diyos ay apoy na namumugnaw? Opo, mga kaibigan, kasaka ang Diyos natin pinag-ilingkuran, Yes. mula sa walang pasimulan. Yes. Wala siyang pinagmulan, wala siyang pasimula. Yes. Itong anak ng Diyos na Yes. kanyang sinugo, ipinanganak ng isang babae. Yes, amen. Kaya nga hinula ng ni Mika 5:2, di ba? Ay, hindi malabas. Kung Diyos to, nauna pa si Maria kay Jesus. Hallelujah. Kasi si Jesus, pinanganak lang ng isang babae. Hallelujah. Lalabas, mga kaibigan, nauna yung Diyos na pinanganak, nauna si Maria. Yes. Yun Hallelujah. ang nagiging problema, mga kaibigan. At parang tatanggap nyo na rin si Maria, ina ng Diyos. Kasi Diyos ang pinanganak. Yung dual nature sa mga naniniwala din yan na si Maria, ina ng Diyos. Yan ang nagiging problema, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang anak ng Diyos ay ipinanganak ng isang babae. Sabi ng Bible, ang pinanganak sa laman nga. Yes. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. So, sa mga tuwi, pinanganak si Kristo sa laman, kaya laman siya. Yes. Yun po, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, bakit kami naniniwala, mga kaibigan, na ang iisang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama? Yes. Kasi maging ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang nagsasabi na, Ama, ikaw ang makilala nila at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay? Yung Ama. Yes. Na ipinapahayag ni Kristo. Hallelujah. Siya na mismo ang nagsabi, ayaw niyo pa maniwala. Ginagawa niyo tuloy sinungaling si Kristo. Tapos tayo pang mali. Pagtingala ni Jesus ng kanyang mata sa langit, Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw, hindi nga mo sinabi, ikaw at ako. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Napakalinaw naman, mga kaibigan, kahit sa grade 1 nyo ipabasa yan, mauunawaan Yes. Amen. na yung Ama ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo, makilala yung Ama na iisang Diyos na tunay, at makilala rin yung kanyang sinugo. Kasi yung kanyang sinugo,
ito ang magpapakilala sa nag-iisang tunay na Diyos na Ama. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Tanggapin mo lang si Jesucristo Makikilala mo yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yes. Kasi siya ang magpapakilala sa iisang Diyos na tunay, na walang iba kundi ang Ama. Ang tataka lang ako, bakit ang mga iba, pag sinabi namin na ang iisang Diyos na tunay ang Ama, galit na galit sila. Hallelujah. Iglesia ni Cristo daw tayo. Alabas daw, iglesia kami ni Cristo. Hallelujah. Kaya nagpapakilala na isang Diyos na tunay yung Ama. Oh, Si yes. Cristo mismo. Yes. Hindi lang yun yung 118 Yung 2017 mismo Kasi si Cristo, mga kaibigan, hindi niya pwede ipakilala yung sarili niya. 8:42 ng 1, pakinggan nyo. Hindi nga siya pwede magpakilala, kundi ang ipakikilala niya ay walang iba kundi ang Ama. At ang Ama naman ang magpapakilala sa kanya na ang sabi ng Ama, ito sinisita kong anak, siyang lubos kong inalulog. Magpapakilala pala ng Ama sa anak, sa kay Kristo, anak Yes. Magpapakilala ng oneness, yung anak, yun ng Ama. Mali, mga kaibigan. Yung nagsugo, yung tunay ng Diyos, yung sinugo, yung kanyang anak. Kaya nga, ang pagpapakilala ng Ama doon kay Kristo, ito ang sinisinta kong anak. Yes. Siya kong lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Anong sabi ng anak na dapat natin pakinggan? Ama, ikaw makilala nila na iisang Diyos na tunay. Bakit ayaw nyo pakinggan yung anak? Yes. Sabi ng Ama, siya ang inyong pakinggan. Anong sabi ng anak? Ama, ikaw makilala na iisang Diyos na tunay. Pakinggan nyo yung anak. Yes. Amen. Mga kaibigan, siya kong lubos na kinalulugdan. Kasi yung anak ang lubos na nakakilala. Hindi naman pwede magpakilala yung anak sa kanyang sarili. 8:42 ng 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Yes. Hindi naman naparito si Kristo kanyang sarili. Saan siya naparito? Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ang ini-introduce ni Kristo, yung Ama, Yes. hindi yung kanyang sarili. Kaya nga ang payag niya, Ama, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos sa tunay. Amen. At ang iyong sinugo, si Kristo ba sinugo? Pakinggan nyo. Sa 17:26, sa 25 ng 1, pakinggan nyo. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Bakit pag pinapangaral namin, mga kaibigan, na si Kristo ay sinugo, galit na galit pa rin kayo? Hallelujah. Si Kristo na nga nagsabi, sinugo siya May nagsugo. Si Kristo ang nagsabi na siya ay sinugo ng Ama. Ngayon, kung naniniwala kami si Kristo sinugo, bakit kayo galit na galit? At pag pinangaral naman namin na yung iisang Diyos sa tunay yung Ama, nakagalit pa rin kayo. Hallelujah. Hindi ninyo dinidingin yung tinig ng anak. Sabi ng Ama, ito sinisita kong anak na siya kong lubos na pinanunugdan. Yes. Siya ang inyong pakinggan. Kahit wag mo na ako pakinggan, yung anak pakinggan mo. Yes. Anong sabi ng anak? Ikaw ang makilala na isang Diyos at tunay. Hallelujah. Yun ang sabi ng anak, mga kaibigan Thank you, Lord. at mga kapatid. Sabi ni Kristo, kung magsisipanatili kayo sa aking salita, tunay na kayong mga alagad ko. Hallelujah. O sabi ni Kristo, yung makilalang Diyos, yung Ama. So, yun ang pangawakan natin. Dahil yun ang sinabi niya. Mga kaibigan. At si Kristo, hindi siya nagsisinungaling na sinabi niya na ang iisang Diyos lamang ang Ama. Yes. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Bakit? Amen. Yan din ang pahayag ni Pablo Hallelujah. Yung unang Korinto 8:6, mga kaibigan, sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. Yes. Kaya si Pablo, hindi niya kaaway si Kristo sa paniniwala na may iisang Diyos lamang ang Ama. Ang kumakalaban lang naman na iisang Diyos at Ama, yung oneness Yes.
Ayaw nila tanggapin talaga na iisang Diyos lamang ang Ama. Hallelujah. Galit na galit sila eh. Pag sinabi mo, ang iisang Diyos lamang ang Ama, aba, iglesia pa raw ni Kristo. Eh lalabas pala si Pablo, iglesia ni Kristo. Hallelujah. Pati si Kristo, iglesia rin ni Kristo. Kasi paniniwala ni Kristo, yung iisang Diyos na tunay, yung Ama. Eh paniniwala ni Pablo, yung iisang Diyos na tunay, yung Ama. Eh sabihin si Kristo sa si Pablo, kaanin doon sa iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Mas nauna pa sila. Nauna pa sila. Hallelujah. Dahil yun ang paniniwala namin. Porkit ba paniniwala namin na isang Diyos tunay ay ang Ama, iglesia na kami ni Kristo. Hallelujah. At wala namang masama kung ikaw ay iglesia ni Kristo. Bakit? Lahat naman tayo tinubos ni Kristo eh. Kaya tinatawag tayo iglesia ni Kristo. Hindi masama yun mga kaibigan. Bakit? Part ka sa tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya tinatawag ka iglesia ni Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid. Masama ba yun? Tawagin ka iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos? Hindi naman masama yun mga kaibigan eh. Bakit? Kasi si Kristo naman talaga ang nagtubos. Saan iglesia ni Kristo? Doon sa Jerusalem. Yes. Yung Amen. aral yun, Yes. yung doktrina yun, yung kautusan yun, na iglesia ni Kristo na itinatag doon sa Jerusalem for or less 30 to 80. Mga kaibigan, hindi dito sa Pilipinas, Amen. mga kaibigan, at sa ating mga okay, Pastor? So, pwede bang isa pang talata, Brother Ajon? Yung dagdagan ko lang yung kung sino pa talagang nagpapatutuo tungkol sa Ama, hindi ba ang anak? Ang anak, inaamin niya kung sino talaga yung Ama at walang nakakita talaga sa Ama, Brother Ajon. Sa 5:37 ng John. No? Sabi rito, Inaamin niya talaga dyan. at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Ganyo? Maliwanag mga kaibigan, yung amang nagsugo sa akin, sabi ni Kristo, Yes. ay siyang nagpapatutuo sa akin. Eh ano ba ang patutuo ng Ama sa kanya? Ito, sinisinta kong anak, Yes. siya ang lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Eh anak pala ang patutuo ng Ama. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga alagad, sino ko sa inyo? Eh sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Bakit? Tama ba si Pedro? Tama. Ipinahayag sa iyo yan ng aking amang nasa langit. Dahil sabi ng Ama, ito, sinisita kong anak, Yes. siya kong lubos na kinalulog. Eh bakit nakagalit yung iba? Pag sinasabi namin si Jesus, anak ng Diyos, eh sabi ng Bible eh, pakinggan nyo sa unang sa 4 ng versikulo po ay 14, Yes. ay ganito, sa 15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Yes. Pag pinapahayag mo pala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos pala nananahan sa iyo at ikay sa Diyos. Bakit? Yung kasi ang pagpapakilala ng Ama. So, mali ang paratang nila na anti-Kristo tayo. Opo, mga kaibigan. Eh pag sinabi namin si Jesus anak ng Diyos, antikristo pa kami. Sisihin nyo si Juan, hindi kami. Binabasa lang namin. Isa Diyos nga, sabi Siya ko. sabi ni Juan eh. Eh kahit si Juan naniniwala, iisa lang ang Diyos eh. Yes. At yung iisang Diyos sa paniniwala ni Juan, ito yung Ama. Yes. Naaakyatan ng ating Panginoong Amen. Jesucristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi diyan, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya sa Diyos. Eh paano kung ang pagpapahayag nila kay Jesus, Ama? Tanong ito, Pastor, magkakaroon ba ng problema? Eh, magkakaroon talaga ng problema. Kasi nga, kung doon sa sinabi ng Panginoon, huwag mong tawaging Ama ang sino mang tao sa lupa. Eh, paniniwala nila sa anak, tao. Eh, siya pala ang Ama. Hindi kumukontra sa sarili niyang salita. Na hindi siya pwedeng tawaging Ama. Yes. Kasi tao rin siya. Tao siya eh. Sila din naman ang nagsasabi. Kasi ang palusot nila rito Oh. ay sino man nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya sa Diyos. Ang palusot nila dito, 1:30. Ako at ang Ama, iisa. Oh, yun ang paniniwala nila. Ang Ama, yun na rin ang anak. Yung anak, yun na rin ang Ama. Paniniwala nila yon. Pero tatanungin kita, Brother Aljon, sa tagal ng pag-aaral mo sa Biblia, naging Kristo ba ang Ama? Ay, hindi pwede mga kaibigan na yung Ama, siya ang Kristo. Hindi pwede mga kaibigan. Eh, ang Ama magiging Kristo.
sino ang magpapahid kay Kristo? Yes. Ang nagpahid kay Kristo, mga kaibigan, yung Ama. At saka bakit sasabihin ni Peter na ginawang Kristo at Panginoon ang anak? Lalabas, kung yung Ama siya ang Kristo, si Jesus, hindi na siya ginawang Kristo at Panginoon. Yes. Kasi yun na pala yung Ama eh. So napakagulo. Mga kapatid, wala kaming problema. Yung paliwanag ninyo, yung ayusin ninyo. At babasahin natin sa Yes. Lucas 9 at ang bersikulo po ay 20. Ano ang pahayag, mga kaibigan, ng ating ni Apostol Pedro tungkol po kay Kristo? 9:20. Pagsagot nila ay nagsabi si Juan Bautista, datapwat sinabi ng mga iba si Elias, sinabi ng mga iba, isa sa mga dating propeta ay muling nagbangon. Sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Kita nyo? Si Jesus pala, Kristo ng Diyos. Hindi Kristo na Diyos. Hindi sinabi Kristo na Diyos o kaya Kristo ang Diyos. Kundi Kristo ng Diyos. Hallelujah. Espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Parang ganun yun eh. Yes. Kaya mapapatunayan na siya ang Kristo dahil bababaan siya ng Espiritu Santo. So malinaw yung mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yung Ama, hindi nyo pwede tawagin na siya ang Kristo. Hallelujah. Kaya nagiging problema. Kasi ang Kristo kasi, Pastor, ito ang pinanganak eh. Yes. Sa 2:11 ng Lucas, at ngayon sa bayan ni David, ipinanganak ang tagapagligtas na siya ang Kristo at Panginoon. Yes, lumalabas, ipinanganak ang Ama. Yung Kristo at Panginoon sa bayan ni David, ipinanganak yon ng 8 araw tinuli, tinawag ang kanyang pangalang Jesus. Hallelujah. Mga kaibigan, Kristo yon, pero hindi pa siya napapahiran para gampanin yung gampaning Kristo. Mga kaibigan, parang bata yan. Paglaki mo, anak, hari ka. Declaration hari siya. Pero paano siya magiging hari? Pagkagampanan niya na yung pagiging hari. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid. Kristo siya, yung pinanganak yun ng Kristo. Pero, nang siya'y binautismo ni Juan Bautista, pinahiran siya ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Yes. Doon, mga kaibigan, tatalaga na siya sa gampaning bilang Kristo. Doon niya gagampanan yung mga gawa ng Ama. Yes. Kaya sabi ni Kristo, para magsisampalataya kayo na ako ang Kristo. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Yung Kristo kasi, ito yung gawa ng Ama. 2:22 ng mga gawa. Para ang tao ay sumampalataya sa Diyos. 2:22 ng gawa. Tingnan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus sa taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Yes. So gumagawa, kaya nga sabi ni Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo hindi maniniwala sa akin na ako nga ang Kristo, ay hindi kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan. Hallelujah. Mga kaibigan at mga kapatid. Yes. Ang Kristo, nagpapatunay na si Jesus siya ang Kristo dahil ginagawa niya ang gawa ng Ama. Sapagkat ang Kristo, kasi ito, Pastor, yes, sa Kristo na ito, dito mahahayag ang gawa ng Diyos. Yes. Kaya nga, ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaninong laman nahayag ang Diyos? Nahayag ang Diyos sa laman ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga gawa na kanyang pinakikita. Yes. Mga kaibigan at mga... Kaya nga, si Kristo ay pinatigil niya yung bagyo. Mga kaibigan, hinulahati nila ang Diyos. Yes. Amen. Amen. Mga kaibigan, sinamba nila si Kristo. Bakit? Yung gawa kasi ng Diyos, nakita kay Kristo. Amen. Beautiful. At Hallelujah. papasin ninyo mga kaibigan, pag nagbabasa kayo ng Biblia, pag gumagawa ng himala si Kristo, ng kanyang mga gawa, ang niluluwalhati nila ang Diyos. Bakit? Nakikita kasi kay Kristo
yung gawa ng Diyos. Hallelujah. Mga kaibigan, sabi ng Kristo, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang ipinapato ninyo sa akin. Hallelujah. So, kaya yung ginagawa ng Kristo, galing po yun, mga kaibigan, sa Diyos. Yes. Mga kaibigan. So, bigyan natin pagkakataon, huling panalita ang ating Pastor. Hallelujah. So mga kapatid, no, sa ngalan po ng apostolikong kaanib sa iglesia pong ito ng In the Name of the Lord Jesus Christ Church, ay naninindigan po kami na ang Ama ang nag-iisang Diyos. Ang plano niya, magkatawang tao ang anak, Roma 1:3, at marami pang mga talata para iligtas tayong lahat. Mga kapatid, sumasampalataya po kami na kapag pinaniniwalaan mo ang anak, ang aral ng anak ay galing sa Ama. Wala po siyang ibang ginawa o gagawin, kundi ang aral ng Ama, dinala niya. Ipinakilala niya yung Ama. Kaya kapag sinampalatayan mo, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas, no? Yun ay gawa ng Ama sa anak. So, darating ang panahon na ang Kristo na yan ay babalik. At pagbalik niyan, mga kapatid, susuko din yan sa Ama. Yun ang aming paniniwala. Dahil mababasa naman yan sa unang Korinto 15:24, patuloy ang basa upang ang Diyos ay maging sa lahat sa lahat. Maliwanag, mga kaibigan. At yung pinapahayag ng mga propesiya, Yes. mga kaibigan, ito po ay pumapatungkol sa kanyang anak. Sa Roma 1:1, sa Yes. mga magitan ng mga propeta, na ito ay patungkol sa kanyang anak. Natupad. So, katuparan yon sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang Kristo, ito po ang inihula, mga kaibigan, hindi yung Ama ang hinula eh. Yes. Kundi ang Ama ang gagawa, mga kaibigan, upang matupad ang mga hula Amen. ng mga propeta tungkol sa kanyang Kristo, mga kaibigan. Ang Kristo na ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So dadaan po tayo sa ating mga pagbati. Binabati po natin si Brother Chino, no, nakikinig siya, at si Brother Raymond Resurrection. Magandang gabi po sa iyo, kapatid. Pagkamat kagina ay bumabagyo, no? Akala namin mawawala yung signal, but thank God na hindi po nahadlangan ang ating programa ng Apostolic Back to the Bible. At muli po, mga kaibigan, magkita-kita po muli tayo alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa susunod po na linggo, sa November 17 na pala, mga kaibigan, napakabilis po ng araw. No? Tayo po lahat ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. I-like po natin at i-share po natin ang ating programa upang marami pong makinabang tungkol po sa kaligtasan. Thank you, Lord. Maraming po salamat, mga kaibigan. Muli po, ito po yung Nicole Ariel Guevara po. Bati po sa inyo ng isang magandang gabi. Amen.